Muling nag-walkout sa kanila mga klase ang ilang estudyante ng UP Diliman ngayong araw. Bilang protesta pa rin ito sa 1 bilyong pisong binawas sa budget ng state colleges at universities sa bansa sa susunod na taon. Bukod sa maapekto naman nito ang kalidad ng edukasyon, hindi na rin daw kakayanin ng matatalinong mahihirap na makapag-aral sa UP. May report si Mark Salazar. Alas 11 ng umaga, sinimula ng mga estudyante ng UP Diliman ang walkout sa kani-kanilang klase. Nanundo pa sila sa mga classroom. Marami ang lumahok sa unang araw ng 3-day protest kontra sa mas maliit na budget ng edukasyon para sa susunod na taon. Bigyan ng karampatang prioridad ang edukasyon. Kumpara yan sa UP, ang hiningi po namin ay 17 billion pesos. Para sa PUP, 2 billion pesos. Bakit halos kalahati lang ang binibigay niya sa amin? Taon-taon yan. Suportado ito ng mga pinuno ng universidad sa pangunguna ni UP President Alfredo Pascual at mga college dean na frontliner pa sa pagmarcha. Pero meron din ilang nagsara ng kanilang pinto sa laban ng mga estudyante. Silang tila ayaw paabala sa pag-aaral. Mahigit 1.1 billion pesos daw na mas maliit ang budget ng UP sa susunod na taon. At ayon sa mga nagprotesta, direktang tatamaan daw ang kalidad ng kanilang edukasyon. Hindi na rin daw kakayanin na matatalinong mahihirap na makapag-aral sa UP kung tataas ang kanilang tuition. Nasa programa si San Juan Representative JV Ejercito na tumulong daw sa kanila sa pakikipaglaban sa budget hearing pero nabigo. Nakakalap na raw si Ejercito ng mahigit 100 pirma ng kapwa mambabatas para ituloy ang laban sa mas mataas na education budget. Tuloy pa rin ang aming laban. Ako'y umaasa na sa bicameral, baka sakaling maisulo pa rin na madagdagan ng budget ng edukasyon. Sa kabuuan, 21 billion pesos ang ilalaan ng gobyerno para paghati-hatian ng 110 state universities and colleges sa susunod na taon. Mababa ng 1 billion pesos sa kasalukuyan nilang budget at malaking mababa sa 45 billion na hinihingi nila para masabing may disenteng edukasyon sa bansa. Gayunman, nauna nang ipinaliwanag ng palasyo na dahil zero-based ang ginagamit na pagbabudget ng pamahalaan, lumiit ang pondo para sa edukasyon dahil ibinase ito sa kung paano at gaano kalaki ang aktwal na ginastos ng education sector. Mark Salazar, GMA News.